Welcome po ulit sa Eileen's Kitchen, ang filingerang cook. Ayan, so ang lulutuin ko po ngayon ay tinolang manok. Ito po ang aking mga ingredients. Meron po tayong bawang, sibuyas, at luya. Fresh onion, at ang ating sa Greek name niya is maruli. So sa English naman po ay lettuce. Dahil wala po tayong mabilhang sayote, so ito po ang optional na pwede nating ilihalo para po meron naman siyang gulay kahit papaano. At syempre, ang ilalagay kong manok ay ang native chicken. So, mahahalata nyo po na pagka native ang manok, yellowish po ang kulay niya. Manilaw-nilaw. So, simulan na po natin ang pagluluto. Bago ko pa makalimutan, syempre, ang asin, ang ginagamit ko po is diet salt. Ano po ito, may pagka-pinkish ang kulay sa supermarket. At meron po tayong paminta. Sisindihan ko na po ang ating kalan. Ay. Yan. So, kung mapapansin niyo po, wala akong oil dahil pag nagsasangkot sa po ako ng tinolang manok, hindi po ako naglalagay ng oil kasi kusa pong nagmamantika yung chicken. Yan. So, isasangkot ko na po siya direct na walang oil. Kasi ayoko po ng excess oil. Masyadong oily pagka ganito po ang ginagawa ko pag nagsasangkot sa, yan po ang tips ko sa mga misis, na wag po kayo maglalagay ng oil pag nagsasangkot siya ng tinolang manok. Actually, pwede rin naman po lagay na ninyo direct tubig, tapos yung chicken, pakukuluan na ninyo, lalagay na ninyo yung mga ingredients. Pero ako po kasi sinasangkot sa ko. Request ni Mr. Tinolang native chicken. Ayan. So, lalagay ko na po ang onion. Pag medyo brownish na yung bawang, pwede na pong ilagay ang sibuyas. Alalay lang po natin sa apoy. Siya yung malakas. Madali mo siya ilagay. Kapag golden brown na rin po ito ng onion, lalagay ko na yung chicken. Ganito po ako pag nagsasangkot. Sinudulas nga lang yun. Pero wala kailangan yung hawakan. Hawalo. Talagang magdidikit-dikit po siya kasi walang oil. Pero maya-maya lang mag-oil na siya. Ayan, so tignan na po natin. So gusto ko medyo mag-brown, mag-golden brown itong mga chicken. Ayun nag-oily na siya. Kaya hindi na kailangan lagyan ng oil. Kasi po siya magmamantika. Yan po ang tips ko
sa ating mga misis na pag nagluto kami ng native chicken or kahit yung isang klaseng chicken, yung regular chicken. Pag magpipinola kayo, huwag nyo nalalagyan ng oil. So, lalagay ko na yung luya. Para habang nagsasangkot siya. Yan. Sa kabilang side ko naman po, papakulo na ako ng hot water, ng tubig. Para pagkulo na yung tubig, yun naman po yung sasalin ko dito. Para mas mabilis siyang kumulo at maluto. See? Nag-o-oily na siya. Maaamoy na naman ang anak ko to. Lalagay ko na rin po ang salt. Yan. Konti lang para pag matabang, tsaka na lang tagdagan. Maganda yung matabang kasi sa maalat kasi. Optional din po na pwede nyo ilagay dito is yung fish sauce. Patis. Kasi hindi ko na nilalagyan ng patis dahil kahit may patis ako dito sa bahay. Kasi pag matabang, magpapatis pa sila. So, no need nilagyan ng patis. Yan. So, tingin ko po natin na medyo kumulo pa siya ng konti. Lagay ko na rin ng paminta. Tingin po natin ng 5 minutes. Yan po, so tignan natin. Hinaan natin ang apoy. Yan, so tignan na po natin ang aking sinasangkot sa. Ayan, medyo brown na po siya. Pakulo na rin po ang aking tubig. Para masinahalo na po. Hindi na siya madudurog kasi nasangkot siya na siya. Ayan o, nag-oil na siya. Ayan o. Nag-oil na. Ayan, so pag ganyan, nag-oil na siya. Nag-oil na. Lalagay ko na ang fresh onion. At pwede mo na rin po ilagay ang inyong pampalasa. Ako po hindi gumagamit ng betchin. So, hulaan nyo na lang po kung ano itong nilalagay ko kasi ayoko magbanggit ng pangalan dahil hindi ko naman sila sponsor. Pag in-sponsor nila ako yun, babanggitin ko ang pangalan nila. Ang betchin po ay tinatawag na MSG. So, hindi po ako gumagamit nun. Yan. So, in 2 minutes, lalagay ko na po ang tubig na magiging sabaw po ng ating native chicken tinola. Yan, so pwede na to. Lagay ko na magkasamang tumapon. Yan. Yan, kailangan mas maapaw po siya para sa pagkulo. Yan. Ngayon, at nailagay ko na yung tubig. Hintayin na po natin siya ng mga siguro half an hour para lumambot. Tatakpan na po natin siya para kumulo ng gusto. So,
Balikan po natin after kalahating oras. Pagkatapos po ng kalahating oras. Yan, kailangan ko po muna tikman. Bale, 15 minutes pa lang po siya. Ayan, see, look at that. Nag-oil siya. Nag-oil siya kusa. Natin kung kailangan dagdagan ng asin. Sarap. Tabang. Konti pa. Naku, lagot na. Kumain ako ng chips. Maalat yung chips. Edi, matabang lasa ko dito. Baka mamaya maalat na. Dito na ko na lang ng konti. Be sure na malinis po ang kamay natin. Medyo ganyan. Ihalo natin para matunaw ang asin. Kasi pag hindi natin hinalo ng ganito, hindi siya madaling matutunaw. Kaya pagka lumamig ang pagkain, doon na malalasahan ng alat pala. Kasi yung asin, hindi niya tunaw. So, 15 minutes pa para matapos na ang half hour natin. Ayan. Tapos, lalagay na natin yung lettuce, yung gulay niya. Yan. So, tapos na po ang ating kalahating oras. Lagay na po natin ang lettuce. Maruli sa grate. Ito, usually po talaga, niluluto siya sa kaserola. Kaya lang po kasi, hindi siya makukuhanan masyado ng camera. So, ito lagi ang ginagamit ko para kitang-kita yung niluluto. Ewan ko lang kung magkakasya itong maruli. Kasi paborito ng mag-ama ko to eh. Yung maruli. Kaya kailangan madami. Ayan. So, then po ulit natin ng mga siguro 7 minutes. Siyempre, check po natin kung okay na yung gulay niya kasi ayaw nila ng masyadong overcook. So, hindi pa. Yan. Again, inuulit ko po. Ito pong pagluluto ko. Sarili ko lang pong version. So, ano pa? 5 minutes pa. Tignan po natin kung okay na. Ayan, okay na po siya. Sarap yung crunch-crunch. Yung maruli. Yung lettuce. Patay na po natin. Ayan. So, ito na po ang aking tinolang native chicken. Pwede na po, ganito lang kakainin sa mga nagda-diet. Yan lang po siya, parang soup lang style. Init. Paso na ako.
Ready na po ang ano nito. Kasi taob ang kanin dito. Yan. Salamat po ulit sa panonood. God bless everyone.